Sinimulan kasi ito, mga ka-clear, ng pagpuna ni Senator Riza Ontiveros. Baka tinamaan. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Well, puna niya yun, mga ka-clear eh. Puna niya yun. Bakit kaya hindi mapanatag si Senator Riza na parang, parang wala lang, after magbintangan, after magturuan, parang wala lang. Diba? Hindi ko nga alam kung nag-sorry ba si Senator Alan Cayetano sa minority nung magturo siya na mukhang may kinalaman ng minority. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews. Ang well, anyway, kasi, oo nga, di ba, may ma-press con, may ma-Facebook Live, itong halos ang majority, mga ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? Alam mo, mga clear, maliwanag naman dito kahit hindi naman ituro ni Senator Riza Ontiveros. Yung gusto niyang tumbukin, alam natin kung sino yung pinariringgan niya. Kasi nag-Facebook Live din yata, no? Itong si Senator Pia Cayetano. Diba, maliban sa nung nagpa-Facebook Live sila lahat, halos na majority, noong nagkakaroon ng putukan or after magkaroon ng putukan, yun lang. Diba? So, hindi nga daw nakukuha sa pagganon-ganon ang tunay, no, na kwento. The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magtasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Tandaan natin, yung ginawa ng Sergeant at Arms, alam Senator Alan Cayetano. So, tingnan natin, alam ba ng majority ito? Maliwanag na sinabi ni Sergeant at Arms na nagpaalam siya kay Senator Alan Cayetano tungkol sa kanilang operasyon. Dahil meron nga daw silang sighting na, sighting ng NBI na may mga armas. At tinolerate ito ni Senator Alan Cayetano at sinabi pa, kinumpara pa, na kung ang bahay mo meron mga taong armado dyan sa tapat ng bahay mo, hindi ka ba mag-warning shot? Diba? Mga clear. Hindi talaga inisip ng dating pulis na si Sergeant at Arms, Aplaska, na maaaring may madisgrasya dun. Pero syempre, meron siyang goal. Mga clear, meron silang goal. Meron silang balak arestuhin. Sino yung balak nila arestuhin? Taga-NBI. Na kahit, mga clear, ito di ba pag kayo nag-aaresto, alam nyo kung sino yung tumbok nyo. Alam nyo kung sino yung aarestuin nyo. Aarestuin nyo kasi gumagawa ng krimen, right? Di ka naman pwede mag-warrantless arrest kung ang taong yan ay hindi gumagawa ng crime, hindi, kumbaga wala kang probable cause, no, to believe na siya ay nakagawa ng crime, wala kang reasonable belief na siya ay nakagawa ng crime at hindi naman siya pugante. Other than that, hindi ka naman pwedeng mag-aresto. So ang tanong, sabi niya, Sergeant at Arms, siya ay mag-aaresto. Sino? Ano? No? Sino yon? Anong ginagawa nung aarestuhin mo? Anong karapatan mo mang aresto? So in other words, sa isip ni Sergeant at Arms at ni Senator Cayetano, meron dapat damputin. Diba? Maliwanag yan But they will be arresting somebody. Sino yun? Kung hindi ka naman gumagawa ng crime, yung taong a-arrestuhin mo, di mo yung pwedeng arrestuhin. Diba? Dear colleagues, kahit kailan,
Hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday. Frustrated siya. Since nagkaroon ng putukan.